aalagaan mo, mamahalin mo, at ibibigay mo lahat, kaligayahan, bebembangin mo. What's up mga kainday? Nandito na naman ang Nay ng mga fam, si Inday, ang inyong kapitbahay. So mga kainday, napakatagal na panahon na hindi po ako gumawa ng video at ngayon po muling nagbabalik. Kaya po sa mga naghahanap ng afam, sa mga may asawang afam o boyfriend na afam at ang mga kainday ko na may mga problema sa afam, eto na po ang inyong kapitbahay, ang inyong kaibigan at ang magpapayo ng tunay, si Inday. So mga kainday, sa mga naligaw lang sa channel ko ngayon at hindi po ako kilala, mag-subscribe na po kayo. Pampaswerte sa mga naghahanap ng afam. So for today's video mga kainday, meron po tayong letter sender, isa pong kainday na matagal nang sumusuporta sa ating channel. Tawagin na lang po natin siyang si Aling Julie. Hindi ko po akalain na siya po ay may pinagdaanang kakaiba sa AFAM. Actually, this is not kakaiba mga kainday. Ito po ay isa sa mga nagiging problema ng mga Pilipina sa AFAM. Ito po ay madalas mangyari sa totoong buhay. So mga kainday, wag na natin patagalin. Umpisa na natin ang kwento ni Aling Julie. So mga kainday, look, ito po ang letter na pinadala ni Aling Julie. Talaga pong true to life story to hindi ko gawa-gawa to. Hindi po ako nag-i-istorya ng kung ano-ano. So, pakinggan na po natin ang istorya ni Aling Julie. Makinig kayong lahat at marami kayong matututunan dito sa kwentong to. Dear Inday, merong nagkagusto sa akin na afam na taga Guam. Nakita niya daw yung profile picture ko nung nasa Saipan ako. Nagumpisa na siyang tumawag at mag-chat sa akin. May edad na si afam. Okay naman nung una, nagpapadala din naman siya. Kahit hindi ako humihingi. Siya ang kusang nagpapadala, so it means nagbibigay siya ng financial support. Umuwi din dito sa Pinas kasama yung anak niya na babae. 1 week din sila dito sa Pinas, kaya lang may sakit yung anak. Di masyadong makalakad. Ipinakita at ipinadama ko sa kanilang mag-ama na kahit mahirap kami, inaasikaso ko yung anak niya. Sinamahan ko sa doktor para mapacheck up yung kanyang mga binti. Masaya naman nung nagkakilala sila ng family ko. Pero nung bumalik na sila sa Guam, doon na nag-umpisa ang lahat. Kapag tumawag na si afam, kailangan sagutin ko agad ang tawag. Tsaka gusto niya sabihin ko lahat if ano ang mga ginagawa ko, if saan ako pupunta, kailangan nakadetalye lahat. Isang araw na tumawag siya, bigla na lang niyang sinabi na wag na akong pumupunta sa bahay ng aking kapatid. Dito lang daw ako sa bahay, saka yung pera na pinapadala niya, gusto niya, alam niya din if ano ang aking mga binibili at saan ko nilalaan. At saka, pag nag-uusap kami, di ako pwedeng sumagot. Makinig lang daw ako. At sumunod sa lahat ng sasabihin niya. Ayaw niya na pumupunta ako sa Manila sa pinsan ko. Samantalang alam niya na doon ako tumutuloy kapag may aayusin na akong mga papeles sa US Embassy. So it means mga kainday, talagang balak siyang kuhanin papuntang US. That's why nagpupunta siya sa Maynila para ayusin na yung mga documents. Yung pinsan ko ang sumasama sa akin. Masakit pa doon,
Gusto niya yung lahat ng ginastos niya na pinadala sa pag-aayos ng mga papeles ko, ibalik ko sa kanila. Samantalang hindi ako nanghingi sa kanila kahit isang sentabo. Siya mismo ang nagbigay. Hirap ko pa nung nag-aayos ako ng mga papeles. Gusto niya maglakad ako papuntang US Embassy. Ni pagkain, wag ko daw bawasan yung pinadala niya para sa pag-process ng papers. Naiyak ako nun. Sinabi pa niya, di sapat yung ginagawa ko para sa pag-aayos ng mga papers. Nung time na yon, di na ako makapagtrabaho at yun na nga, inaasikaso ko. Ang higpit kaya sa US Embassy, if wala kang schedule, di ka makakapasok sa loob. Masakit magsalita nung time na magbabayad na sa bank para sa processing sa US Embassy. Pag wala ka pa palang schedule ng medical sa St. Luke Hospital, di tatanggapin ng bank yung payment. Sabi ni Afam, ipadala ko daw pabalik sa kanya yung pera, kaya lahat may resibo. Nakadetalye. Kaya sabi ng pinsang ko at nung teller sa bangko, wag ko na daw ituloy na ayusin yung papers ko. Kasi daw, ngayon pa lang gusto nang hawakan ng leeg ko. At pasunuring kasi naririnig nilang lahat ang mga sinasabi ni Afam. Kaya nasabi ko na demanding si Afam. At pag nagkamali ako ng words, nagagalit. Sabi ko di ako fluent mag-English. Minamaliit ako. Saka yung anak sabi pa, I don't care. Kaya sumuko na ako. Ayoko na, I'm tired. Sasabihan pa ako ng bullshit. Sa totoo lang si Sinday, tanggap ko sana siya kahit matanda na. If mapunta na ako doon at magkasama na kami, aalagaan ko sila mag-ama. Pero di niya pala na-appreciate yung mga ginawa ko at ng family ko sa kanila. Kaya moving on na ako. Baka di pa yun ang swerte ko. Pero alam ko, di naman lahat ng Afam ay ganun. Di ko sinabi sa family ko, lalo na sa anak ko, yung mga ginawa at sinabi ni Afam na masasakit. Yung pinsang ko lang, ang pinagsabihan ko, kasi kasama ko umpisa pa lang sa pag-aayos ko ng mga papeles. Kaya siya yung nakakaalam ng lahat. Lahat ng sakit ng loob ko. Ito na po ang istorya ni Aling Julie at nagpapasalamat siya sa paggawa ko ng video. Yan, sabi niya, salamat si Sinday. Kasi guys, bihira na po talaga akong may video kasi. So yes, I'm still suffering from unusual case of muscle problem guys. Kasi hindi makita kung bakit ako nakakaranas ng ganong muscle problem. But generally, okay naman ako. I can still work and do the mommy's and wife duty. But sometimes, may pain talaga. Most of the time, gusto ko pagdating sa trabaho is magpapahinga na ako. Kasi kapag pinagpatuloy ko pa yung after work, then naggagawa pa ako na naggagawa. At the next day, wala na. Hindi ko na kayang magtrabaho. I need to let my muscle rest after work. So, okay na ako mga kainday. So, eto na po masasabi ko about sa letter sender natin na si Aling Julie. So, first of all, thank you Ate Julie sa walang sawang panonood sa akin, pagsuporta. At nagulat talaga ako na may pinagdaanan ka palang ganito. So, mga kainday, sa lahat po nung nakikinig ngayon, makinig po kayo sa sasabihin ko. Kapag po kayo ay naghahanap ng AFAM or gusto nyo magkarelasyon ng AFAM, ihanda nyo na po ang sarili nyo sa mga ganyang ugali. Yan.
majority po sa kanila talagang bossy. Hindi naman lahat, pero maybe 60% out of 100 ay bossy, 40% lang yung kalmadong afam. Kasi parang nature na sa kanila yan eh. Dahil ang tingin nila sa mga sarili nila is mataas sila dahil foreigner sila. So, pangalawa, yung walang tiwala sa pera. Siguro, yung afam mo, Ate Julie, is may experience na naloko siya or talaga lang na mahigpit sa pera dahil siguro yung mga afam kasi ang pera akala nyo ba porket afam napupulot na nila yung pera? Mga hardworking kasi sila. Kaya that's why yung mga afam na hindi naman talaga nanggaling sa pagiging mayaman na ipinanganak, yung pinaghirapan talaga nila yung kanilang pera, talagang mahigpit sila sa mga pera. Especially kapag may mga kontrabidang kapamilya. Ayun. Yan. So, para sa akin, Aling Julie, mas maganda na nga na putulin mo na yung ugnayan mo. Kasi, kitang-kita naman na hindi pa man kayo nagsasama sa isang bubong. Kasi karaniwan, dapat nanuduyo yung mga afam para madala kanya sa bansa nila Para sa akin, parang hindi siya naghahanap ng mapapangasawa. Parang naghahanap siya ng kasambahay na mag-aalaga, titingin, na magpo-provide ng mga kailangan nila. Aray ko, tinamaan ako. So, hindi ko sinabing ganun yung afam ko. So, mga kainday, yung nakita ko kasing pagdi-describe ni Aling Julie doon sa kanyang afam, parang masasabi ko isa siyang narcissist. Yun, yung hindi ka marunong, hindi ka pwedeng mga tuwiran, siya lagi ang tama. Basahin niyo kung ano yung meaning ng narcissist. Yun ang nakikita ko doon sa description na sinabi ni Ate Julie. So, napakahirap. Tama ka, Ate Julie. Maybe this is the right guy para sa'yo. Sayang nga lang kasi willing pala siyang daling kanya sa Guam. Pero bakit ka naman susubok sa isang kitang-kita mo na yung mangyayari? Sabi ko nga, ang paghahanap ng afam, para kang nagsugal. Pero, kung baga sa sugal, 9 na yung bangka, ayan naging laki na. Nakita mo, nagdiga na ng 9, gusto mo pa dagdagan yung taya mo? Hindi ganon. Kitang-kita mo na yung mga red flags Kaya, huwag mo nang dagdagan yung paghihirap mo kasi mas mahirap yung susugod ka sa gyera, wala kang kamag-anak, wala kang kaibigan doon. Tapos alam mo na kung ano yung ugali ng afam, wag na lang. Marami namang afam dyan. Marami naman na may edad, na mapagmahal. Yan. Lipat ka sa ibang lahi. Punta ka muna try mo yung mga European. Ayan, try mo yung mga European. Bakit tayo papahawak sa liig? Karaniwan naman, pag pumupunta tayo sa bansa nila, naghahanap buhay tayo for our own money, di ba? Tapos, aalagaan mo, mamahalin mo, at ibibigay mo lahat, kaligayahan, bebembangin mo. So, hindi tayo dapat nagpapatali sa liig. Lalo na, tayong mga Pilipina, masisipag tayo kahit saan tayo itapon. Pag may trabaho, magtatrabaho tayo. May mga Pilipina na kaya lang nag-aasawa ng afam is because of the money, pero kokonti sila. Swerte lang nila, nakakatapat sila ng mabait, talagang mayayamang mga afam. Pero karaniwan po sa mga naghahanap ng afam, mga naghahanap buhay din yan sa kanilang bansa pagka pumunta na sila.
For example, ako, alam niyo mga ka-Inday, since ako nagtrabaho, hindi na po ako nanghingi ng financial support sa asawa ko. Maliban na lang na, yan, kapag alam niya na may gusto ko or may maganda siyang nakita, bili siya ng bili sa akin. But yung hihingi ako ng pera, no. Kahit nga, hindi ko na kailangan magtrabaho dahil kaya na akong buhay ng mga anak ko, ng asawa ko, nagtatrabaho pa rin ako kasi mas masarap yung may sarili kang pera. So, Ate Julie, hangad ko na sana one day makatagpo ka ng AFAM na talagang magmamahal sa'yo, talagang magtitiwala sa'yo, yung naghahanap talaga ng kabiyak. Hindi yung hahawakan ka sa liig kahit hindi pa naman kayo magkasama sa iisang bubong. So, tama po yung ginawa mo, Ate Julie, na hangga't maaga, hindi ka tired. Yan. Hindi, yun. Para sa akin, hindi ka napagod. Ginamit mo lang yung utak mo. Ginamit mo lang yung pagiging matapang mo. Ayan. Ang Pilipina kahit kailan hindi marunong mapagod. Lalo na tayo may mga anak. So, sa lahat po ng mga naghahanap ng AFAM, ayan, yan lang maipapayo ko sa inyo. Kailangan, pagka may nakilala kayo, lalo na sa mga dating site, kailangan kilalanin yung mabuti bago kayo sumubo. Bago kayo sumubo na pumunta sa ibang bansa. Mahirap kapag nandun na kayo tapos saka kayo susuko. Ang hirap ng talikuran. So, sa lahat nga po pala ng aming suki sa Belgianay product, sa mga hindi pa po nakakabili, ayan, kaya po maganda ang kutis ni Inday. Hindi man po ako mistisa, pero makinis. Yan. At turning 48 na ako mga ka-Inday At ito po ang gamit talaga naming mag-iina dito sa Belgium. So, ayan po guys, sa mga gustong order lang po kayo kay Belgianay Mayet de la Cruz ng aming Belgianay Beauty Products. Sigurado pong effective, mura, at masisiyahan po kayo. So, sa lahat po naghahanap ng AFAM, manood lang po kayo lagi sa video ni Inday. Magandang buhay!